Okay, hello, good day sa'yo, Virgo. So, ang basang ito ay para sa'yo sa buwan ng Setyembre. So, hingi tayo ng gabay, no? At kukuha din tayo ng time frame sa'yo kung kailan mo aantayin yan at ang importanteng magaganap sa araw na yan, no? And then, uh, ang mensahe at aral na ibigay sa'yo para sa Setyembre, no? Ayan. Ayan, so let's begin po, no? So, kuha muna tayo ng kung anong araw, darating yan, kung anong tra- ah, time frame dito na mahalagang mangyayari sa araw na yan, no? So, para po ito kay Virgo Spirit Guide. Oops. Wow. Meron ka agad na it's progressing well now within 2 days to 2 weeks. So, expect this September 2 to 2 weeks, no? Na may mangyayaring maganda, no? Parang mga planong namumukadkad na, no? Ayan. Or growth din sa'yo. So, titingnan din natin kung sinong tutulong sa'yo at gagabay sa'yo, no? Sa buwan ng Setyembre, Virgo. Para po ito kay Virgo sa buwan ng Setyembre. Archangel Rafael, no? Who will gonna be with you sa buwan ng Setyembre. Sabi niya dito, take back your power. Ayan, we will explain that later. Then, ito napakagandang deck, no? Para sa pagko-connect sa inyong guardian angel. Ito yung mga mensahe nilang ibibigay sa iyo, no? We will gonna be using guardian angel message tarot, no? So kung sino yung mga gustong magkaroon ng deep connections, no? At kung sino may immediate na katanungan, no? Mga naguguluhan, bunot lang po kayo ng guardian angel message, no? Bibigyan po kayo ng mensahe, no? Ayan. So, let's get here. So, para po ito, Lord, hindi po mga gabay para kay Virgo sa Setyembre. Virgo sa Setyembre, paparating. Ano pong paparating na blessing? Ano pong mensahe ninyo, Spirit Guide? So this is for Virgo po sa buwan ng Setyembre. Crosswatcher is also welcome at marami pong salamat sa mga nag-subscribe at sa mga hindi pa po nagsusubscribe, subscribe na po at marami po kayong matututunan. Ayan. Oh, wow. You got the star. Ten of air. King of air. Ano pong biyaya at blessings. Oops. Okay, so you have the ace of air. No? The star, ten of air, king of air, and ace of air. No? So punta tayo kaagad dito sa predictions ninyo kasi parang ito yung sinasabi na basahin ko kaagad. No? So, itong 2, 2, it could be September 2, 2 days or 2 weeks na nakikita natin dito o kung kailan mo maano to, kung kailan mo mapanood ito, no? So consider that also, no? Sabi rito, it's progressing well. Actually, based on this, no? Maybe connected ka agad dito, no?
Parang ito yung panahon ng iyong changes, no? Within 2 days to 2 weeks, mga siguro maraming pagbabago at biyaya ay paparating sa'yo sa loob ng mabilis na panahon mula sa 2 hanggang sa 2 linggo. So, ito yung nagpapahiwatig na ang iyong freedom sa nakaraang siguro mga nakaraang sitwasyon mo. Ito yung siguro yung mga freedom sa mga pasanin mo. Ito siguro yung paglaya mo sa nakaraang pagka-entrap sa hindi magandang sitwasyon. Ibig sabihin, makakalas ng bandage sa'yo, no? At ito yung growth din at hope. May ibig sabihin ay malapit nang mangyari sa'yo, no? Itong September. So, kailangan mong maging handa na tanggapin ang mga changes na yan ng mabilis, no? So, ang isang anghel na magbabantay sa iyo ay si Archangel Rafael. Sabi niya rito, take back your power, no? Ito yung pangunahing mensahe para sa iyo, no? Ito yung galing sa kanya na sabi niya ganito is maybe nire-remind ka na nasa iyo mga kamay ang kapangyarihan, no? Upang kontrolin ang iyong buhay. Wala sa iba kundi sa iyo. Sa halip na maging biktima ka ng sitwasyon, so kailangan mong bawiin ang iyong lakas at magdesisyon para sa iyong sarili. No, Virgo, ang mensaheng ito ay kaugnay ng nakita natin may King of Air na kaagad, no? So naka-reverse siya, no? So we'll go. So tatandaan mo, yan ang pinakabuod ng kanyang mensahe sa iyo, nasa iyong kamay ang ikauunlad mo, no? Ayan, sabi ni Archangel Rafael. So, if you want more understanding sa mga mensahe niya, mag-meditate ka, try to pray sa kanya, no? So, let's go ahead dito sa mga biyaya, kung anong tong journey mo, no? Na i-detail natin, mga payo sa'yo, no? Makikita natin dito sa 4 na card na to. So, narito yung mga mensahe sa'yo sa Setyembre, pagdating sa blessing, no? Parang we've been seeing here hope and healing. Kasi because you got this star, no? So ito yung napakagandang biyaya sa iyo, Virgo, because this card is bringing you ng hope at inspirasyon. Ang card na to nagbibigay sa iyo ng pag-asa at inspirasyon, at especially ang importante ang pagpapagaling. So kung may mga pinagdaanan kang pagsubok o sakit na asahan mo ay magiging sabihin natin gagaling, no? You're gonna free of sickness this September. Especially when it comes sa yung physical. Sa mga may heartbreak dyan, mga sabihin natin masakit ang loob, or sabihin natin o mental na aspeto, no? Ayan ay makakakuha ka ng kagalingan sa Setyembre. Maybe ito nga sinasabi, no? 2 days to 2 weeks, no? Hindi naabot ng 3 weeks ng September, you're gonna find some healing, no? So, parang mararamdaman mo ang panibagong sigla, or sabihin natin mas may empower ka pa. So, nakikita din natin ang isa pang blessing na binibigay sa ng star. Ito yung magandang kinabukasan na naghihintay sa iyo, at mararamdaman mong muling sigla at inspired ka sa buhay mo, no? So, meron din tayong no, parang ang pinaka-advice sa dito ng star is yung bitiwan mo ang pagkabalisa at maging matatag ka, no? So, ang Ten of Air naman, this is Ten of Swords na sinasabi, no? And we got its reverse. I'm sorry. So ang card na to yung nagpapahiwatig ng malapit ng matapos ang isang masakit o mahirap na yugto ng iyong buhay. So ang payo ay bitawan ang pagkabalisa at huwag magpumilit, no, sa isang sitwasyon na alam mong tapos na. Huwag mo nang ibabalik pa, no? Because that leave it to the past. Ang mga past mo, leave it to the past. Huwag mo nang ibalik. Ibig sabihin, huwag ka na rin lumingon, no? Kasi tapos na, no? Wala na yung mga nagbubuli sa'yo, wala na yung mga toxic friends mo.
parang dineclutter, no, ng universe or ni Archangel Razael, no? So, wag mo nang ipilit na ibalik pa ang isang sitwasyon na alam mong tapos na at maaring ikaw ay kumakapit pa rin sa nakaraan na o sa mga ideyang hindi na nakakatulong sa iyo. So, try to release that, no? So, this is urging you na tanggapin ang katapusan ng isang bagay upang makapag-umpisa ka ng bago. So, you need to let go of the things, no? Or let's say emotions na mentally, no? Kailangan i-declutter mo yan. Kasi para dumating ang baso. Parang basin po yan eh. Puno ng maduduming ano na. No? Halimbawa, yung basin na yan, eh, marami ng mga nakalagay, madudumi na. No? Baga, it's about time na itapon na. No? Para magamit uli. No? Para, para malagyan uli ng tubig. O malagyan uli, magamit uli. So, parang ganun din ang ating ano, ang ating puso. So, we need to release that heartbreak. We need to release something from the past to be able to enter the new one, no? Para dumating ang bago. Yan din yung pagdating din sa ano, no? Para din dumating ang bagong experience sa'yo. So, wag mo nang balikan din, wag mo nang paulit-ulit na balikan ang mga nakaraan because it's no longer used to you. Kumbaga, wala nang gamit yan sa'yo. Uh, you should just let go and let the universe handle it. Para rin sa mga physical na ba, o sabihin natin sa mga kagamitan, no? Kumbaga, maliit na sa'yo yung damit na yan, pilit mo pa rin tinatago. You could give it to the charity or bigay mo sa mga sa alam mong gagamit niyan, no? O you donate it, no? Parang mag-declutter ka rin, no? Ibig sabihin, yung mga old, sabihin natin mga old na bagay na naka-stack lang diyan. Kumbaga dagdag pa yan ng ano eh, dagdag pa yan ng dalahin mo eh, no? Kumbaga isip-isipin mo pa yan. So you need to guro ipamigay mo sa charity or ibigay mo sa nangangailangan. Mas at least magagamit pa yan, no? Style dito sa Japan, no? Nag-declutter tapos we donate it or some and then we just how to do it. Actually, inaano lang namin magsisay thank you bago itapon, no? Parang ganon. Ganun lang yan because everything has life, no? Parang ayan. So let's go dito sa sana maunawaan mo yung hindi lang sa tao, no? Pati also sa bagay, no? At saka sa mga experience mo, no? Diyan. Just live mo yung masasayang experience, no? Just get something na tingin mong it will still make you happy, no? Lagay mo sa isang box. But remember, no? Ikaw ang sayong may free will ka, no? Pero that is the message here, no? And then you also have here the King of Air in reverse. Kasi nakaharap sa akin po, hinirap ko sa inyo ang card, no? So ang King of Air dito is in reverse. So iharap ko na po yung card sa inyo, no? So ang sabi rito po ay dapat po ninyong pag-ingatan or maging maingat sa pagiging masyadong critical sa sarili o sa iba. Kasi ang payo nito ay maging matatag dapat at huwag hayaang maimpluwensya ng mga hindi magagandang opinyon o chismis ha. So ito yung panahon na para maging mas flexible ka sa iyong pag-iisip at huwag maging masyadong stricto sa iyong mga paniniwala. So parang may kaugnayan ito sa Virgo codes ng itong August. I think to those na hindi pa po nakakapanood ng August para makita niyo po ang journey ninyo, no. Try to visit po yung August Virgo, no. Marami pong magagandang ano. At pasensya niyo sometimes may sound, sometimes po no, medyo hindi po stable ang ating sound system. So pero I think still no, pag sa inyo ang message maririnig niyo ng maayos, no. Ayan. So, the King of Air here is reverse. So, uh, makikita mo rito is ang pagiging logical minsan ilagay sa lugar, no? Or sabihin natin na wag masyadong stricto, no? Because we know the King of Air, stable, medyo stricto, uh, patas, no? Pero ang inapakita dito baka over strict ka na, no? So you need to lessen that. At always remember na maging maingat din sa pagiging yan, too much perfectionist is not good. Everything too much is not good, no? So medyo
medyo bawasan at maari din kasing humantong yan sa pagiging cold o kumbaga sabihin natin, it could lead sa misunderstanding, no? So, just always be strong at wag hayaang maimpluwensya. Ito tatanda mo, wag hayaang maimpluwensya sa mga chismis o opinion because that will, kumbaga, madidistract ang energy mo. Madidistract ang mga plano mo, no? Kumbaga, madidistract na yung day mo. Kumbaga, pag nasimulan na, dire-diretso na. So, yan, ha? At maganda at napanood mo ngayon ito, at least magkakaroon ka ng gabay, no? Na wag masyado. Hayaan mo lang sila, no? Kasi ang mga chismis-chismis dyan, mga inggit lang yan, no? O, hayaan mo lang sila. Kumbaga, at least, as long na hindi ka nananakit, no? Wala kang tinatapakan tao, ah, magsawa sila. Kumbaga, hayaan mo sila, manahimik ka lang. Kasi ikaw at ikaw lang tutulong sa sarili mo eh. Ano, Virgo? So try to start building something for you. No? Hayaan mo sila. Hindi sila makakatulong sa'yo. No? Actually, nakita natin you're staying away. Mag-focus ka sa healing mo, no? Sa mga nararamdaman mo sakit. And you will get that on September. No? So, ito rin yung makikita din natin dito yung mga parang you're staying away din, no? Sa yun nga, sa mga toxic friends, you're staying away din sa mga bagay na hindi mo na kailangan. Kumbaga hindi na masyadong hindi, kumbaga yung mga maliliit na parang hindi mo na pinapansin din na nakikita natin because you have the Ace of Air. Kumbaga nagkakaroon ka ng bagong pananaw sa Setyembre, no? So ano ko na pag nabasa ko na po. So ang Ace of Air naman po is kasi nakaharap sa akin, so iharap ko na po sa inyo, no? So, ang Ace of Air din, dumating din sa iyo na reverse. Ito yung pinakamahalagang aral din na dapat mong matutunan. Ito yung nga yung pagkokontrol sa iyong pag-iisip at pagpapalaya sa sarili mong negatibong idea, no? Parang you're self-sabotaging yourself. So, sometimes, magsasabi tayo ng hindi totoo just to, para ma-please mo lang ang persons mo or ma-please mo lang isang tao pero hindi naman totoo, no? So we need to stop that, no? So may tendency din dito na marami talagang mga usisera na maapektuhan ka ng September, pero hanggang ngayon at least napanood mo to, alam mo na kung paano, kung dapat ba sila iwasan o hindi. So may tendency ka rin na medyo mag-overthink ka at maging masyadong critical ang pag-iisip mo ng negative, sa parang nawawalan ka ng tiwala sa sarili mo, no? Itong sigurong past August mo, itong August mo maybe hindi no, hindi medyo hindi maayos, and then nagdala hanggang ng September, parang may miss. So usahan mo sa September din is magiging klaro sa iyo at medyo magkakaroon ka ng clarity sa mga bagay-bagay, sa mga sitwasyon na kinakaharap mo, no? So ayan din siguro yung sinasabi na wag mo nang balikan ang dati. Kumbaga maraming, so yan din na sinasabi na pag hindi natin minsan pinapalaya ang sitwasyon o bagay o tinatapon ng iba na hindi na kailangan, dumadagdag-dagdag lang siya sa isip mo no? Hanggang mamaya sumabog yan ng 'di ba? Ibig sabihin, mahirap kapag no, pag hindi mo na makontrol ang lahat. So you better i-declutter din. Ibig sabihin linisin din yung pag-iisip, yung nakalagay sa puso, yung pinakakaban nyo. Halimbawa, yung wallet nyo sa sa utak, yung wallet nyo sa puso, punong-puno na. Or sabihin natin yung basurahan, no? Basurahan, meron diyan, puno na, itapon na kaagad para hindi na bumaho, no? Parang gano'n, nakakuha niyo po ba? So mag-comment po kayo ha pag nare-relate po ang ating basa sa inyo sa September. Kasi ang buhay po hindi lang naman po panay blessing, hindi panay kasaganaan eh. We need to face challenge, no? Hindi yung kagaya na nakikita natin, napapanood natin, oh itong blessing na darating sa iyo. How that blessing will come, no? If you're not open and kung hindi mo alam tanggapin. Parang ganon, no? So, dapat din wag tayong matakot sa mga pagsubok, sa mga hamon ng buhay kasi may purpose po 'yan, no?
hindi lang panay yung titignan nyo, inaantay nyo na yung blessing. Eh ano bang ginawa mo? Alam nga naman, nakatungangan ka lang, darating yung blessing na yan. No? Hindi po ganon. We need also to have some hard work, no? To be able to manifest things at maging focus tayo, no? So, wag lang kayo yung panay blessing, di ba? Ayan yung mag-pray din, no? Isipin nyo rin kung paano rin mapapabuti, no? Tulungan din, kumbaga, co-create kayo sa inyong mga spirit guide. Lalo na nag-aantay dyan, tapos hindi naman nagdadasal, hindi alam ng spirit guide kung ano yung ibibigay sa'yo because you believe na biglang na darating ang blessing sa'yo, no? So, yan din yung nasa pananaw natin. So, we need still to work. Huwag tayong matrap sa ayan, no? Kasi, yeah, maraming social media, no? Mga, kumbaga, ginagawa tayong tamad dahil, ayan, magantay na lang sa blessing. Hindi po ganon ang journey ng buhay. At saka sometimes tinatalikuran, bumibigay sa mga problema, which is not good po, no? Kasi kailangan po is huwag tayong matakot sa hamon kasi hindi tayo go-grow eh. Hindi tayo magiging ano, no? Hindi tayo mag-grow kapag tinatalikuran natin ang problema, no? Yan yung magdadawit tayo ng ibang tao. Ano, kumaga binigay sa yan para sa yan eh. No, be open to that. Kung ano man, do not expect ng result. Ang importante is hinarap mo ang problema, no? Ayan ang nakikita natin. So, pero nakita natin September, um, kasi we're talking about biyaya. So, sana maging example din sa iyo yan, no? So, nakikita natin na binibigay din na ano sa'yo, na aral din sa'yo dito, yung ano eh, para sinasabi, huwag masyado ka magpadala, no? So, nakikita ko dito parang talaga maraming, again, ulitin ko ha, mag-iingat ka sa mga chismis at baka maapektuhan ka, no? At yan nasasama-sama na, masyado mo nang ininda yan at inisip mo na yan the whole day. So, wala ka nang nagawa, no? Sinong kawawa? Ikaw. Hindi ang ibang tao na ninismis, no? So, wag kang magpapadala sa mga ano, no? Sa mga opinion. O let's say, umiwas ka sa mga complicated na idea na hindi naman makakatulong sa'yo. So, kailangan mong matutunan na hindi lahat ng isang issue ay nangangailangan ng agarang solusyon din, no? Minsan, ang pinakamagandang diskarte ay ang magpahinga at mag-clear ka ng isip mo, no? So, ang message dito na nakita natin na binigay ng Ace of Air in reverse, no? Ito yung parang iwan mo ang pagiging masyadong analytical or matuto kang magtiwala sa iyong intuitions, no? O ito yung ang iyong September actually ay tungkol sa paghahanap ng kaliwanagan sa pag-iisip at sa pamamagitan ng pagpapalaya sa mga hindi makatotohanang takot or pagdududa, no? So, now, let's go sa yung ano dito, no? So, I wanted to explain more dito sa ang mensahe sa iyo dito, no? Yung parang pinagsama-sama na sabihin natin na lahat nagbibigay sa iyo na magtiwala ka through your gut feeling. Kasi sa naririnig mo, sa intuition mo, magtiwala ka. Dahil andyan yung star, which is nagpapahiwatig ng mga gabay na dumadaloy sa iyo, ang payo na magtiwala sa iyong intuition sa kabila ng maraming pagdududa o mga negatibong boses na naririnig mo or dumarating sa iyo, no? Dahil may King of Air in reverse ka eh, no? Ito yung mga inner voice na maaring makapekto sa buwan ng Setyembre mo, no? Ito rin yung magdadala sa iyo ng tamang direksyon kapag nalabanan mo. So, may 10 of air dito. Kita mo, ace of air at saka 10 of air. This is the beginning. This is the beginning. This is the end and the beginning. Ibig sabihin, sa puntong ito, itong September, talagang pawala na. No? So, you have to have a new beginning na iklaro ang lahat. Na parang puno na, so you need to declutter para magsimula ka uli. No? Kasi ayan, no? May 10 of air ka. Then, ito yung ace of air mo.
no? Ace of Swords. Kumbaga, wag mo nang balikan. Nakita mo matatapos na ng Setyembre, no? Nasa present mo na ng Setyembre, no? Second week nga eh. Sabi matatapos na yung issue na 'yan. Kung ano man yung pinag-aalinlangan mo, no? Ng Agosto, dumating pa ng Setyembre. Hanggang 2 days na lang to 2 weeks matatapos na 'yan kung ano man yung dalahin mo, no? Pero nakikita natin dito, itong King of Air in reverse, medyo maingay na ano to, energy, mga negatibong usap-usapan, mga negatibong na marami ka ring maano sa September. Huwag mo na lang pansinin. Kasi nakikita rito parang bumabalik ka pa, no? Nag Ace of Air in reverse ka uli. May guidance ka, tumalikod ka, no? So, maganda, pinapalahanan ka ngayon, no? So, ayan na, matatapos na kasi may 10 ka na. Nagpadala ka uli sa mga simbolo rito, sa mga ususero, sa mga challenges, o parang bumabalik ka pa. So, wag na, no? Ayan, maganda at na ano mo yan, na napanood mo ito, no? So, ang biyaya actually na nakikita natin dito, yung clarity of mind mo sa Setyembre, no? So, itong susunod na Setyembre, Virgo, ito ay actually, ang blessing sa'yo ay puno ka ng hope eh. You are inspired to big ano parang you inspired na parang baguhin ang lahat, no? At gagaling ka sa lahat ng mga nararamdaman mo, no? At diyan pa lang papasok ang biyaya sa iyo. As soon as you let go of the things, no? Ibig sabihin na wala na, nalinis mo na, ayan na, may space na sila para dumating sa iyo, ma-receive ang blessing na 'yan, no? Itong Setyembre, so tandaan mo yung mensahe sa iyo, no? At ito rin yung panahon na maging matatag ka at huwag hayaang maimpluwensyahin ng negatibong tao, no? Stay away sa mga toxic people. dahil ang dahil ang sabi sa ng iyong guardian angel, no? Parang naghihintay na dalin ka sa kumbaga ang guardian angel sinasabi sa iyo, stay away. Kumbaga your spirit guide actually just waiting for you, no? Para dalhin ka sa magandang buhay, no? So, sabi rin ni Archangel Rafael, maging ano ka, wise sa pagpili rin ng kaibigan, no? Actually, magandang balita rin ang paparating sa iyo sa loob ng maikling panahon, no? Itong 2 days mo, 2 weeks. Tatandaan mo yung blessing na parating sa iyo, ang changes at darating sa mabilis na panahon na yan, ang healing. Ano bang pinakamagandang regalo? Hindi lang material things, no? Yung kagaanan ng kalooban, no? Yan ang nakikita nating blessing na ibibigay sa iyo. Sa Take Back Your Power naman kay Archangel Razael, tandaan mo na sinasabi, ulitin ko po, no? Asahan ang pag-asa, inspirasyon at pagpagaling, no? Kung may pinagdadaanan kang pagsubok, asahan mong gagaling ka sa physical, emotional o mental na aspeto, no? Bitiwan ang mga nakakabilisa o mga hindi nakakatulong sa iyo at maging matatag ka. Huwag kang magpumilit sa isang sitwasyon na alam mong tapos na. Maging flexible sa iyong pag-iisip at huwag hayaang ma-influenza ng hindi magandang opinyon, no? So, at ang iyong uh, may kapangyarihan kang kontrolin, no? Ang iyong buhay. Sa halip na maging biktima ka ng sitwasyon na kailangan mong bawiin ang iyong lakas at magdesisyon para sa iyong sarili. So, actually, nakikita natin ang mensahe dito ng kaugnay sa King of Air in Reverse. King of Air in Reverse dito, no? Parang this is reminding you na huwag kang magpadala sa, ulitin ko ha, paulit-ulit kasi parang ano eh. Kasi yan, mensahe na yan dapat mailagay sa talaga para hindi mo makalimutan. Stay away sa mga ususero na tingin mong, kasi once ikaw yung tao na once na ano, masyado kang ano, once na may narinig ka, masyado mo nang pupukusan, no? Hindi makakatulong sa iyo.
Okay? So I hope nagustuhan mong ating reading and sana makakuha ka ng insight dito. Ito yung Setyembre Virgo. Thank you and God bless you. At marami pong salamat sa mga nag-subscribe. Kapag hindi ka pa nakapag-subscribe, please do subscribe po. And make sure hit the notifications bell, no? Because we do also live. At sa mga Virgo at Cross Watcher, good luck sa inyo. Thank you po.